So what's up mga langga, mga inday, good morning po sa ating lahat. Happy Wednesday everybody, hello. So ayun mga langga, for today's video ay, since Wednesday ngayon, alam nyo naman kapag Wednesday ay tabo day mga langga. Kaya, galing po kaming merkado, kasama po si Muna at si Papa. Si Mama lang po yung naiwan dito sa bahay. Pero hindi ko na po napakita yung, hindi ko na po na video yung yung pagpamili namin no, kay respeto na lang din po sa iba kasi meron kasing mga tao, mga langga na ayaw magpa-video, baka maano sila ba, lalo na dito sa bukid, para bang manibago sila kapag yung tao ay naggunit og kamera bitaw, tapos merong iba na magagalit talaga kapag ma-videohan sila ba. Kaya konting respeto na lang yung ginawa natin mga langga, hindi na lang tayo nag-video. Pero ipapakita ko po sa inyo yung mga nabili namin doon sa merkado. Since tabo day ngayon, meron naman tayong konting budget naman para sa gulay mga langga. Pero huwag kayong mag-alala dahil kapag mamumunga na itong ating mga gulay, itong ating mga pananim sa ating mini garden, ay hindi na natin kailangan bumili. Kaya siguro bibili lang tayo kung ano yung wala sa garden natin mga langga. But for now, alam nyo naman na kapag garden life or kapag nag-garden tayo, hindi agad-agad namumunga at hindi agad-agad nakapag-harvest mga langga. Kaya habang wala pa po tayong na-harvest, hindi pa po tayo nakapag-harvest sa ating mga tanim dito sa ating mini garden, pansamantala ay kailangan po talaga nating bumili ng mga gulay, gaya ng kalabasa. So, yung kalabasa namin mga langga, hindi ko pa napakita yung update, pero medyo lumaki-laki yung kalabasa natin mga langga. Ang kailangan lang nating gawin ay alagaan, diligan, at saka mag-pray tayo na sana lumago pa siya at dumami yung kanyang bunga katulad noon. Kung nakikita nyo po yung vlog namin noon na yung kalabasa natin ay tinirahan ng ahas, yung pag-harvest namin ng kalabasa may ahas po. So kung nakikita nyo po yung vlog namin noon na yun, nakikita nyo din kung gaano kadami yung na-harvest namin na kalabasa. So subukan natin na mangyari ulit yun. So itong ating mga pananim ngayon na gulay, meron tayo ditong ampalaya, meron tayo ditong string beans or sitaw, tapos mga kamatis mga langga, yung alugbate. Sa mga nag-advise naman po sa amin ng mga dapat gawin, huwag po kayong mag-alala at gagawin natin yan. Kahapon po ay naglagay na po kami ng abono dito sa aming mga pananim. So hintayin na lang natin mga langga na mas lumago pa at dumami pa ang bulaklak ng ating mga tanim no. Tapos nagpasimilya na din po si Papa ng ating mga talong, kasi yung mga talong natin ngayon ay parang naubos na siya, naturag na ba, nahurot na, kasi hindi mo din masisisi kung maubos na talaga siya dahil sa dami na talaga ng mga na-harvest namin sa talong na yun. So yung talong na yun, ang pangalan ng variety ng talong na yun ay Imelda. Kaya hindi po talaga siya mauud, hindi po talaga siya inuud talaga dahil yung variety niya ay yung yung katawan ng talong ay matigas ba. So hindi siya madaling uurin, hindi katulad nung talong na Bisaya o yung talong na violet na kadalasan nating binibili sa palengke ay madaling uurin. Kaya abang na lang po kayo sa mga iba pa nating update sa ating tanim. So sa ngayon, for now, pansamantala ay bibili muna tayo ng mga kailangan natin, lalo na dito sa bahay. So nung kami pa, hindi kami masyadong maggulay-gulay mga laga, minsan lang. Pero ngayon nandito na sila Mama, si Papa, may mga seniors na tayo dito, tapos si Muna kailangan din ng sustansya para talagang ma-enhance yung kanyang yung kanyang ability to speak, or ma-enhance pa yung katawan niya. Kasi alam niyo naman na medyo late yung pag-develop ng kanyang ability to speak, ability to understand, mga ganun. Pero yung katawan naman niya ay okay naman, naman ka ng updated naman, or parang na-develop naman siya ng maayos. Yung lang talaga yung abilidad niya ba. So ayun, ipapakita ko po sa inyo yung mga nabili namin mga langga. So let's go. At meron din tayong pag-uusapan ngayon. So unang-una, nagpabili po ako kay nagpabili po ako kay Insik, pero busy si Insik ngayon dahil nga namasada siya. Kaya kami na lang yung bumili nito mga langga. Itong mga binalot-balot na gulay. So ayan o. So ang balot nito ay 20 pesos. Hindi na lang ako bumili ng yung buong kalabasa dahil kumpleto na to mga langga. So ang nagtitinda nito ay yung pinsan ni Insik na nakatira sa bukid talaga. Silingan or
kapitbahay namin doon sa bukid, doon sa karaang bahay namin ba, yung lumang bahay namin doon sa Bungyas. So ito, meron na siyang okra, meron ng kalabasa, meron ng talong, tapos meron ding gabi. So kompleto na siya mga langga. Ang ilalagay na lang natin dito ay dahon at saka sikwa, kasi wala dito yung sikwa. Ang nakalagay lang dito ay kalabasa, talong, okra, tsaka gabi. Apat, okra, talong, gabi, tsaka kalabasa. So, apat na klase ng gulay lang yung nandito. Pero, at least, no, maraming laman. Parang, sa kilo siguro naman, dili kaabot sa mga half kilo. Mga half kilo daw to mga langga. So, bumili ako ng 5 ganito. Ayan o. 5 ganito mga langga, kasi ngayong tanghali, plano ko na maggulay kami, magutan kami, magsinabawang maglauoy magutan Bisaya kami. Yes. Magutan Bisaya kami. Ilulutuin ko tong dalawa na to na utan Bisaya. Tapos 20 pesos yung balot. Bali 100, 5 balot na siya mga langga. So ayan o. Ito na siya lahat. So, lalagay ko lang ito sa yung iba sa ref. Hindi naman siya madaling masira kasi bagong pitas itong mga gulay. Tapos ginadgad nila or i-add nila ba, hiniwa-hiwa nila. Tapos bumili din ako ng sikwa. Alam nyo naman, sikwa is patola in Tagalog. Ito yung ilalagay natin kasi ito yung wala sa dito sa balot. Walang sikwa to walang patola. Yeah, lalagyan natin ng patola. Nabili ko noong nakaraang Wednesday yung malalaki na patola. Sobrang laki ang tataas, pero ngayon hindi siya tumubo. So, nakabili ako ng 4 na ganito. So, ayan. Plano ko din mga langga na magtanim ng ganito kasi paborito to ni mama. Yung paus-us dugo ni mama. Kasi pampaano daw to, bawas ng dugo, pampanormal ng blood pressure. So, para to sa mga high blood, may mga HB. So, ayun, nakabili ako ng 4. Parang 30 pesos, 30 pesos to mga langga. 30 pesos to nabili, 4 na piraso mga langga. 30 yung nabayaran ko nito. Ayun o. Pare-pareho sila ng taas, pero hindi sila pagkapareho ng taba. Ng laki. Ayan. Medyo maliit yung isa. So, ayun. Huwag kayong mag-alala kasi maghahanap tayo ng similya nito. So, kapag makapunta kami ng bayan, baka may mga similya doon sa GM Agri-Meat and Poultry Supply. Tapos, good news din, nakabili din kami ng pipino. So, ayan o, ang laki ng pipino mga langga. Sobrang laki ng pipino. Nakabili kami ng 3 pirasong pipino mga langga. Ayan. Itong isa pinakamalaki, tapos medyo malaki, tapos merong pinakamaliit. Ang bayanan. Diba? Ayaw tangtanga ha. 3 piraso mga langga. So, nabili ko lang din siya ng 40 pesos. 1 kilo to mga langga. O sa kilo, 40. Tapos, nakabili din ako ng mga, alam nyo naman, kailangan talaga natin ng mga aromatics sa pagluluto mga langga. Nakabili din ako ng 20 pesos na alamang kasi paborito, ayan, hipon ba? Alamang na may kulay orange. Kasi, ano ko kasi to, lulutuin ko siya na may kamatis. Tapos, parang sweet and sour, bitaw, sweet and sour, salty, sweet and sour. Lagyan ko siya ng sili na maanghang, yung sili na, yung maliliit na sili, madami. Tapos, suka, may konting asukal, yung ganun. Tapos, hindi kasi siya masisira ng madaling masira, mga langga. Hindi siya madaling masira. So, ayun. Tapos, 2 kamatis lang muna kasi baka mamunga tong kamatis natin. So, mamunga, dali, aras na. Tapos, nagpabili ako ng sili panigang. Ito yung tinatawag na sili panigang, mga langga. Or, kung sa ibang version, tinatawag tong siling haba. Ayan o. Maganda din magtanim nito mga langga, pero wala pa kami ngayong mga seedling, mga similya. So kapag makahanap kami ng similya nito, panigurado. Tapos ang pangunahin talaga nating pangangailangan sa pagluluto ay sibuyas tsaka bawang. So yan lang naman nabili ko. So naubos yung 300 pesos ko mga langga. And of course, ang aming pangunahing kailangan din dito sa bahay, nagpabili ako ng sabon, panlaba.
yung 1 kilo na mga langga. So, nabili din namin to sa merkado. Kasi every Wednesday lang talaga sila nagtitinda ng ganito. Mabula siya, hindi siya masyadong mabango, pero mabango naman siya, mabango naman siya, pero kanang mabula, sobrang bula, kaya gustong-gusto ko to. Kahit hindi ka gumamit ng bar na sabon, mabula talaga siya, kaya yung pangalan nito ay super bula. So ayun lang, ito lang yung nabili ko mga langga sa merkado, kami ni Muna at si Papa. Tapos meron pa sanang gusto talaga. Meron pa sanang maraming gustong bilhin kasi maraming nagtitinda, may nagtitinda daw ng bibingka, mga kakanin, mga yun ba? Saging. Oh, mga saging. Kaso lang budget lang yung pera natin ngayon, kaya yung mga wants natin ay set aside muna. Kailangan natin ang ating mga needs. Kailangan talaga yung main na kailangan, gaya ng gulay, mga aromatics para sa sa pagluluto. Hindi alam niyo mga laga, kapag bitaw sinasabi ko na ganito lang yung pera namin, ito lang yung nabili namin, ang iisipin talaga nung iba no, lalo na yung mga bashers, nagpaparinig na naman ako no, wala akong pera. Yun yung sinasabi nung yung pangit na nag-comment ba, isa din yung sinasabi niya, nagpapaawa na naman ako. Hindi ako nagpapaawa, oy, sinasabi ko lang sa inyo na ito lang yung nabili ko, dahil ito lang yung budget namin for today, for ngayong araw na to. Kasi alam nyo naman na yung namin, yung sahuran natin sa YouTube ay hindi madalas. Tapos yung hanap buhay namin dito, pero hindi naman kami talaga na makakawawa kami, nagpapaawa kami, Tapos mga langga, isa sa video ko na to, kaya ako nagbi-video ngayon kasi gusto ko talagang ipaliwanag sa inyo bitaw. Kasi may nag-comment, hindi ko na lang sasabihin ba. May nagko-comment kasi na lalo na doon sa pagkain namin. Kung nakikita nyo, yung title nung pagkain namin, yung tingnan ko ha. Yung kumain kami yung may lumpia ba. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo mga langga para maintindihan nyo ng mabuti. Alam ko sa iba, naiintindihan naman nila. Pero yung iba talaga mga langga, yung yung patola, yung title ng aming video ay patola na may miswa at sardinas sa hapunan. Yun ba, yung nagluto ako ng patola bitaw na may miswa na may sardinas. Yun, di ba, nagluto din ako noon ng lumpia. Tapos sinasabi na naman, may nagsasabi na naman, hindi ko sila pinapatulan, hindi din ako galit. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo mga langga para malinawan kayo ba. Kasi kapag pinabayaan ko lang kayo na mag-comment na ganun, tapos hindi ako nagpapaliwanag, baka isipin nyo nire-reject ko or binaliwala ko yung mga comment nyo. Hindi yun totoo mga langga. So ganito kasi yun, papaliwanag ko sa inyo ng mabuti. Yung mesa namin sobrang liit, di ba? Sobrang liit ng mesa namin. Sobrang liit talaga. Kasi nasanay kami lang tatlo ni Papa. Meron namang malaki na mesa mga langga kami, pero sobra ding laki. Kaya yung mesa lang na yun, sakto naman sa amin yun mga langga. Ang kailangan lang yung pag-intindi bitaw ninyo. 'Di ba? Yung mesa namin maliit lang. Tapos si Mama, si Muna, si Papa, si Insik, tsaka ako yung nakaupo. Tapos kanin, ulam, okay sana kung yung ulam namin ay isa lang. Yung panahon na yun, dalawa, may lumpia. So, kanin, ulam na may sabaw, tapos kay Mama, tapos si Mama mayroon ding sabaw. Tapos meron kami mga plato na nasa harapan namin na aming mga serving plato, ang aming mga sariling plato namin. Ang sinasabi kasi ng nag-comment na bakit daw nasa harapan ko yung spring roll, yung lumpia. Hindi ko pinalapit doon kay Insik, pinalapit doon kay Papa. Kinuhaan ko daw sila ng lumpia. Kasi mga langga, yung sinasabi ko, yung aming mesa ay maliit lang. So nakalagay doon yung malaking yung malaking plato ng kanin. So space na yun, ang laki ng space. Tapos meron ding malaking yahong na may sabaw. Tapos mga plato namin sa aming harapan. Kung kukunin ko yung kanin, ililipat ko, lalagay ko doon yung spring roll. Sasabihin nyo naman, ililipat ko, like for example, yung kanin nasa harapan kasi ni Papa or yung ulam nasa harapan ni Papa. Kukunin ko yung ulam, ililipat ko, tapos ilalagay ko doon sa pinagkuhanan ko ng ulam, yung spring roll.
sabihin nyo na naman na malayo si Papa sa sabaw. Kinuha ko kasi pinalit ko yung spring roll. Hindi ko maintindihan sa inyo ba na kanang anong gusto nyong gawin. Ang gusto nyo bang mangyari ay ganito, may sabaw, tapos sabaw yan, tapos ipapatong ko yung spring roll para talaga malapit talaga kay Papa lahat. Para bang ginagawa nyo yung issue bitaw na hindi dapat sana issue, yung hindi sana dapat issue, ginagawa nyong malaki ba, ginawa nyong issue. Kahit para sa amin, hindi naman kami mga invalido, hindi naman kami mga pungkol, may mga kamay kami, meron kaming paa, pwede kaming tumayo anytime kung gusto namin kunin yung pagkain na yun. Hindi ako mga langga, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang po. Kasi ang gusto nyong mangyari, para bang pinapalabas nyo na kanang si Insik ay kanang pinagbawalan kung kumuha ng pagkain na yun. Si Papa, hindi ko pinalayo ko sa pagkain na yun kasi nilapit ko sa akin lahat. Mas dahil ba mataba ako, bawal na ako magpalapit ng pagkain sa harapan ko, yung ganun. Mga bitaw, simple kuan ba? Simple understanding lang sana, pero ginagawa yung issue. Hindi ko alam Si Papa kasi nasa harapan ni Papa yung sabaw, tapos yung kanin. Wala akong ibang malagyan ng spring roll. Dito lang talaga, or yung lumpia, dito lang sa harapan ko. Alam nga naman kukunin ko yung sabaw. Ipapalit ko dun sa yung lumpia sa sabaw. Sabihin nyo naman, pinalayo mo na naman yung sabaw kay Papa. O yung issue na naman. Tapos, kukunin ko yung kanin, ililipat ko doon yung lumpia. Sabihin nyo na naman, ang layo ni Papa sa kanin. Sabihin nyo naman ang ganun. Wala na kaming ginawang mabuti ba? Yung sa amin lang naman, request kasi ng mga mahal nating subscriber na mag-video kayo na kumain. Gusto din natin makapagbigay ng aliw sa inyo. Kaya, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Siguro ganito na lang yung gagawin ko. Kanin, tapos like for example ganun, may luto akong sabaw. Kanin, tapos may luto akong sabaw. Tapos kung may, like for example, meron tayong tuyo, ipapatong ko na lang yung tuyo dun sa sabaw. Para malapit talaga sa kay Papa at kay Insik. Bahala na lang kami dito Hindi kasi ganun mga langga. Ganang napaka-gaan lang ng buhay. Napakasarap ng buhay. Napaka-simple lang ng buhay. Ginagawa nating issue. Ginagawa nating big deal. Hindi ganoon. Tapos kanang sinasabi nyo, sinasarili ko na lang yung lumpia. Pwede naman, like for example, si Insik, pwede naman siya tumayo kung gusto niyo kumuha ng lumpia, di ba? Kung gusto niyo kumain, tumayo siya, kumuha siya ng lumpia. Ang lapit lang naman kasi ang lait ng mesa namin. Yun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo mga langga. Yung sa atin na content natin ay in good vibes lang, for good vibes, for family matters lang, family videos, mga ganun ba, para naman ma-inspired kayo. Pero meron kasing iba pa rin na hindi makaintindi bitaw, yung ganun pa rin ba, yung hindi talaga ginagawan talaga ng issue ang napakaliit na bagay. Yung ganun ba, gusto ko sana na magpaliwanag sa comment din, kaso lang yung iba nagko-comment lang, hindi tinitingnan kung may nag-reply ba sa comment nila. Useless pa rin yung pagta-type ko. So mabuti na lang yung ganito, ko sa video ko, magka-content pa ako, di ba? So ayun, sinasabay ko. Gusto ko nga sana talaga kanina na i-video ko na ito lang. Kaso lang baka sabihin niyo na nagagalit ako ba. Kaya since nag-video ako sa mga nabili ko sa merkado namin, isasama ko na lang itong issue na to, hindi naman sa nagagalit ako, pinapaliwanag ko lang po mga langga para malinawan kayo. Kasi kung mataas lang sana to, kahit na siguro mga langga mataas yung yung mesa namin, may tendency pa rin na hindi lahat ng ulam pwede namang ilapit lahat kay Papa. Hindi kasi si Papa hindi yan, sabihin nyo, mahiya si Papang kumuha ng pagkain. Hindi yan mahiya si Papa mga langga. Kasi mga ilang taon na kaming nagsasamang kumakain yan. Hindi lang ngayon, hindi lang dahil nandito si Mama, hindi lang dahil nagwa-vlog kami. Kahit hindi kami nagwa-vlog, magkasama kaming kumain yan mula umaga hanggang hapunan. Kasama kami kasi si Papa, kami yung nagpo-provide ng pagkain kay Papa. Nandito yan sa amin na hindi dahil baka hindi kumukuha si Papa ng lumpia dahil nahihiya. Walang hiya-hiya sa amin dito, tigidig bang-bang. No.
Walang hiya sa amin kasi pamilya kami. Kung gusto namin kumain ng pagkain na yun, pwede kami kumuha anytime. Yes! Yung ganun lang. Napakasimple. Pukab utra kay gamay mo nga misa. No, maliit lang kasi yung mesa namin. Tapos, basta, yun na yun. Sana naintindihan nyo. Hindi man ako magaling sa English, mga langga. Hindi man ako katulad nyo na mag-comment English talagang paka-paka. Pero, alam ko nakakaintindi kayo ng Tagalog. Kasi mga Pilipino kayo eh. Nakakaintindi kayo ng Tagalog. Tinatagalog ko nga. Mga Bisaya dyan na nagko-comment din ng ganito. Mga ganyan na ang pagkaon na mo ipalayo ni mama, ipalayo na ko ni papa, gikuhaan na mo sudaan si insik, mga inana. Alam ko naintindihan nyo itong paliwanag ko kasi itong Tagalog is ito yung Filipino, ito yung wika talaga ng mga Pilipino. Tagalog. Kaya, naintindihan nyo, alam ko naintindihan nyo. Kahit matagal na kayo sa ibang bansa, balikbayan na kayo, alam ko naintindihan nyo yung paliwanag ko. So, hindi ito galit, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang po ako para naman sa susunod, maintindihan nyo na yung sitwasyon na ganito. Mga langga, kahit mataas pa yung mesa namin, meron talagang tendency na si Papa malayo sa dish na yun. Kasi kung pwede naman siyang kumuha, tapos hindi niya maabot, pwede naman siya magsabi, di ba? Nakikita nyo naman sa mga videos namin na inaalok ko lagi si Papa, si Mama, si Insik, si Muna, inaalok ko mga langga para hindi nyo naman sabihin na kinain ko lahat, kaya tumaba ako ng ganito, kinain ko lahat ng pagkain in town, dolor. Sus, Ginoo ko. Napaka, ano lang talaga, sinasabi ko nga, yung video namin ay napakagaan lang, napakasimple lang talaga na content, tapos, may issue pa ba? Okay naman, sabihin nyo, huwag mo nang pansinin yung ganyan, langga, kuan. Hindi ko naman siya pinapansin na, pinapansin na kanang, looking into kuan, bad side. Pinapansin ko siya by responding bitaw or kanang pagpapaintindi. Siguro hindi nyo alam yung ano namin, yung setup namin dito, kaya pinapaintindi ko sa inyo para hindi kayo mag-isip ng masama, mga langga, para sa susunod na mag-comment kayo. Kasi may nag-comment pa na kuan kanang si langga lang kasi ang ano ba yung comment na yun, nakakaano ba, para nakaka-insulto din paminsan-minsan ba dahil ba mataba ako, kuan kanang ako lang yung kumakain ng ganun. Basta alam niyo na kung ano yung mga kino-comment niyo, hindi ko na lang sasabihin. Pero itong sinasabi ko ngayon ay hindi po ito pagalit, hindi po ito masama. Talagang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ng tama, mga langga. So pagpasensyahan niyo na kung sana po wag po kayong ma-offend. I'm so sorry. Sana po hindi po kayo ma-offend sa aking paliwanag ngayon. Ito pong video ko ay napaka-gaan lang. Gusto ko lang magbigay ng good vibes, mga langga, kasi masarap sa feelings kapag may nagsasabi sa amin, may nagko-comment sa amin na kanang kahit simple lang yung video nyo, langga, pero nakakawala ng stress. Gustong-gusto ko yung video nyo kasi kasama yung pamilya nyo, kasi na-miss ko yung mama ko, yung papa ko, yung mga ano ko. Para sa amin yung impact nun, ang sarap din, ang ganda din. Pero kapag nakarinig ka bitaw or nakabasa ka ng, kasi binabasa ko, kahit siguro mga langga, kasi nga, konti pa yung subscriber namin, konti lang yung nagko-comment, konti lang yung nag-views, kaya nababasa ko talaga lahat ng comment ninyo. Nag-respond ako. Kung hindi man ako makapag-reply, meron talagang heart tsaka thumbs up, mga ganun ba. Hindi ko binaliwala, mga langga, ganun ko kayo kamahal. Kasi napakalaki ng utang na loob namin sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala din ang Langga Insik Vlog. So na malaking tulong pa rin sa amin kahit hindi man kami buwan-buwan nakasahod sa aming YouTube. Pero malaking tulong pa rin kasi kahit pa paano, merong nanonood sa amin. Sino ba naman kami para panuorin, di ba? Napakasimpleng tao lang, hindi naman kami magaganda, hindi naman kami mga gwapo, pero pinapanood pa rin ninyo kami. Kaya malaking tulong or malaking utang na loob namin sa inyo. Kaya, by responding or by kanang pagpaliwanag ay, ayun, masasabi nyo na hindi ko binaliwala yung mga comment ninyo. Tapos, paminsan-minsan, masasaktan din kami. Yung mga ganun ba, gaya nung sinabi nga nung last na nag-comment, ay sinabi ko kay mama, nalungkot si mama nun, mga langga, sa totoo lang, kahit niya sabihin, alam ko nalungkot at nainsulto din siya. Kasi sinabi ko talaga sa kanya na, sabi nang nag-comment daw na, kanang, wala daw ko trabaho, tapos, dinala ko pa dito yung pamilya ko, wala naman akong trabaho, na dagdag lang daw sa pakainin ni Insik. Insulto kaya yun.
Kaya nung sinabi ko kay mama na insulto din. Hindi naman hindi naman sa pag ano talaga sa pagpapansin sa mga commenters na ganyan, pero tao lang din po kami mga langga. Kahit yung hanap buhay namin, yung hanap buhay ko, hindi niya naman masabi na wala akong trabaho. Kasi itong vlogging is trabaho din to. Hindi kayo madali. Magharap ka sa mga tao na nagsasalita. Kung hindi ka, baka palang mukha mo. Hindi mo kayang harapin yung camera na ganito, na nagsasalita na para kang baliw na kinakausap mo yung camera. Kaya hindi rin madali itong trabaho ko. Kaya ito, tinuturing ko talaga itong hanap buhay namin kasi napapakinabangan din namin ito paminsan-minsan kahit hindi naman kami na makasahod every month. Pero malaki talaga yung tulong nito sa amin mga langga, sa totoo lang. Kaya sana naintindihan nyo yung paliwanag ko ngayon. Uulitin ko po, I'm sorry kung medyo parang na high pitch yung tone ko, pero nagpapaliwanag po ako, hindi po ako galit, hindi po talaga ako galit. Kung medyo na-offend man ako ng konti, pero yun lang, may karapat din ako ma-offend mga langga. Kaya taon lang din naman tayo na may puso. Masaktan din tayo kahit nga yung bata, magsabihan mo ng masasaktan din yun kahit hindi pa niya talagang na-analyze yung sinasabi. Lalo na tayo mga matatanda na alam na natin kung ano yung ibig sabihin kahit parinig lang na konti. Masasaktan pa rin tayo mga langga. Pero gaya nga na sinasabi ko, nandito tayo sa social media, kailangan talaga nating lunukin at kailangan talaga nating harapin lahat ng mga comment ninyo, mabuti man o hindi. Kaya, ayun, sana naintindihan nyo yung paliwanag ko at sana hindi kayo nagalit sa akin at sana patuloy pa rin po kayong sumusuporta. So, sa mga hindi naman gusto yung video namin, sa mga kanang yung nakikita nila ay yung pangit talaga sa side namin, pwede namang wag na lang kayong manood mga langga, no? Yung mga hindi lang gusto kasi marami kasing may gusto pa rin sa amin kahit ganito lang yung mga content namin, kahit ganito lang yung mukha namin na hinaharap sa inyo, pero alam ko na marami pa rin may gusto sa inyo sa amin. Kaya thank you ulit sa inyo mga langga, maraming salamat. Sana po huwag kayong magsawa na sumuporta sa pamilya namin, huwag kayong magsawa na manood, huwag kayong magsawa na patuloy na hindi nag-skip ng ads mga langga. Kaya ayun, thank you ulit, maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat, mabuhay tayong lahat mga langga, and God bless. Sana po biyayaan pa tayo ni Lord ng maraming blessings, good health, long life, prosperity para sa pamilya po natin at sa ating sarili. Kaya thank you ulit and mabuhay and bye bye, see you in our next video mga langga. Kita tayo sa susunod. Thank you!